Yan na bawal eh, ako ulit. Sabi, bawal, bawal, bawal. Kung ano yung bawal madalas ginagawa. Bawal na gamot. Hay nako. Tapos ito pa, mga kababayan. Wala namang problema dito yung pagiging syokla. Yung LGBTQ+. Walang problema yan. Basta alam mo kung saan ka lulugar. Basta alam mo kung anong lugar ang tinatayuan mo. Anong klaseng lupa yan. Hay nako. Tapos ito pa, mga kababayan. Wala namang problema dito yung pagiging syokla. Yung LGBTQ+. Walang problema yan. Basta alam mo kung saan ka lulugar. Basta alam mo kung anong lugar ang tinatayuan mo. Anong klaseng lupa yan. May mga kababayan din tayong ganyan eh. Kahit sabihan mo bawal, do at don'ts. Gagawin pa rin mag-selfie-selfie. Pwede ka naman mag-selfie-selfie, kabayan. Pero doon ka sa loob ng kwarto mo for your safetyness. Kahit ilang mukha mo pa yan o ilang posisyon nilagay mo dyan sa cellphone mo, wala problema. Ang problema, yung pinicturan mo yung mga alaga mo, pinicturan mo yung amo mo. Lalo na yung mga babae at dalaga. Hindi talaga yan pwede. Sabihin ko na sa inyo, dito sa Middle East, bawal mag-picture ng mga madam ninyo, mga alaga ninyong dalaga. At minsan yung mga bata, hindi rin pwede. May mga employer tayo na okay lang sa kanila kung bata, picturean mo. Kung nani ka, pipicturean mo. Okay, walang problema. Pero yung babae sa kanila, pipicturean mo. Lalo na kung pure sila, pure Arabo. Hindi yan pwede, lalo na pagdalaga. Bawal yan sa batas nila dahil sila mismo. Wala silang picture. May mga IG sila, may mga social media sila, pero wala silang profile. Alam nyo kung ano yung pinipicture nila minsan kapag nagpo-post yung mga camel na yan, yung mga Araba na yan. Pinupost lang nila kung ano yung nandoon sa event, kung ano yung mga set of pagkain na design, yung pagka-design noon. Yun lang yung pinupost nila, yung mga kamay nila, kung ano yung mga bago nilang nabili, yung mga damit nila, pero hindi kasali yung katawan, mukha nila. Kasali yung kamay, pwede, yung sapatos, kung ano yung brand. Yun, popost nila. Magkakapi-kapi sila, yun, popost nila. Pero yung mga mukha nila, di katulad natin mga Pilipino na post doon sa sa design ng mga natin, tapos popost din tayo doon sa mga pagkain o man dekorasyon sa mga party-party. Iba tayo, iba sila. Sobra sila sa privacy. Tapos ito si kabayan natin, nabuko, nagpicture-picture. Oh, tapos sino may problema? Sinabihan na bawal eh, ako ulit. Sabi, bawal, bawal, bawal. Kung ano yung bawal madalas ginagawa. Bawal na gamot. Hay nako. Tapos ito pa, mga kababayan. Wala namang problema dito yung pagiging syokla. Yung LGBTQ+. Walang problema yan. Basta alam mo kung saan ka lulugar. Basta alam mo kung anong lugar ang tinatayuan mo. Anong klaseng lupa yan. Problema kasi sa atin, yung ibang kababayan natin, lalo na yung mga bakla na nadakip sa Jeddah. O, pasaway. Nadakipan sila ng kondom. Sinabi na walang problema dahil alam nyo, mga kababayan, ang pinakamalaking homophobic ay Islam religion. So, ibig sabihin yung mga Arabo, homophobic dahil paniwala nila sa Islam, dalawa lang ang ginawa ng Panginoon. Ganon din naman sa lahat ng relihiyon eh. Dalawa lang, babae at lalaki. Tapos, ang babae ay para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae. Napaka-sacred yun. Ngayon, kung magbinabae ka, hindi yung pwede. Kung linalaki, hindi yung pwede kasi homophobic. Ilagay mo ang sarili mo sa lugar kung nasaan ka. Ibagay mo yung pamumuhay doon. Wala namang problema sa pagiging bakla, pagiging tomboy. Basta alam mo kung paano dalhin ang sarili mo, huwag kang pasaway. Kung gagawa ka ng mga kabalastugan, kalaswaan, gawin mong privado. Huwag yung post ng post na dyan na huli, lalong-lalo na kapag nagkaroon ng misunderstanding sa mga jowa bells nyo. Uso-uso blackmail ngayon, sinasabi ko sa inyo. Pag hindi mo na tapos nagpakita ka ng kwan doon, ay wala. Nayari ka na talaga, kabayan, na blackmail ka. Kaya kayo, sa mga syokla dyan, sa mga tomski, please, i-keep nyo na lang sa sarili nyo yan. Total, di ba, by contract lang naman tayo dito. 2 years, tapos hindi mo pa kaya,
pwede ka magladlad sa sarili mo doon kung nasaan ka sa kwarto mo. Pwede ka pa rin naman maging ikaw. Pero yung maging crossdresser ka, yung mag-makeup ka, yung magsuot ka ng, halimbawa, ang sa lalaki, nagsuot siya ng mga makeup, nag-crossdresser siya, hindi yun pwede. Kaya dapat natin respetuhin yung relihiyon nila, yung paniniwala nila dahil nandito tayo nakikipagsapalaran lang tayo. Banyaga lang tayo eh. Kumbaga foreigner na tayo sa lugar nila. So ibig sabihin dapat din tayong magsabay sa kanila dahil tayo ang mapapahamak. Papahamak natin ang mga sarili natin. Eh ngayon kung hindi ka pala makapagtiis at crossdresser ka, yung syokla ka tapos crossdresser ka, hindi ka nagpunta sana sa Middle East. Lalo na dito sa Saudi Arabia, hindi ka sana nagpunta dito. Sa Dubai, pwede pa, medyo maluwag-luwag doon eh. Pero yung dito sa Saudi Arabia, lalo na yung mga naiiwanan ng panahon ng mga Arabo, talagang hindi pwede. Pwede ka naman magpaano sa sarili mo, pero yung maging crossdresser ka, wag na wag. At wag din magpakita ng mga kung ano-ano sa kachat mo dahil yan ang magiging dahilan ng kakapahamak mo kapag kayo ay nagka-LQ. Kapag nag-away kayo, tapos nagipag-iwalay ka, hindi mo pala matiis, gagamitin yung blackmail sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayong pasaway. Lagi yung iisipin na foreigner na rin tayo dito. Nakikipagsapalaran din tayo dito, makibagay tayo. Mamuhay tayo ng naayon sa sosyalidad ng bansa nila. And pagkatapos ng 2 years, umuwi na tayo, then doon na tayo mag-out. So, lagi natin itong tatandaan mga kabayan na ang ating kaligtasan ay nakadepende sa ating ginagawa. Ang ating kaligtasan, ang ating maayos na pamumuhay dito sa ibang bansa, lalo-lalo dito sa Middle East, ay nasa atin pa rin. Nasa atin kung paano natin ito i-handle. At palagi tayong mag-iingat sa mga gagawin natin sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho ka man sa loob ng bahay o nagtatrabaho ka sa labas ng bahay. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching. Till my next update, ito si Gray Bonet, ang inyong OFW vlogger ng Saudi Arabia. Sayonara!